Kung hindi nyo sana pinala muna dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Tumakas na pala. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya At against him. large. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntulan nyo ma-dismiss para mapakawalan? Friend, siguro nila yon. So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ayun, makikichismis tayo about dito kay Catherine Camilon, yung missing person na up until now hindi pa nakikita. Tapos yung suspect ay alagad ng batas na si De Castro. So, actually, dinala na nila ito sa Senado. Kaya naman, yan yung panonoorin natin. Ang video ito ay mula kay Pinas News. Meron doon pamagat na nagalit si Tulfo kay General na nag-dismiss kay De Castro sa kasong relasyon kay Catherine Camilon. So parang ang labas dito may something fishy or medyo nagtatanong daw si Tulfo dito kung bakit ganun yung naging desisyon nila na bakit nagmamadali silang i-dismiss. So yan din yung curious akong malaman, kaya naman makimarites lang tayo dito. Hindi to review, reaction lang to, manonood lang tayo at yun, dagdag kalaman na rin. So yun, Pinas News, subscribe nyo, tapos courtesy kay sa Senate of the Philippines. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo mula. Syempre, wag nyo na rin kalimutan subscribe yung YouTube channel natin, Philippine IC. So ayun, hindi na natin patatagalin pa. Again, ang title ng video ito, nagalit si Tulfo kay General na nag-dismiss kay De Castro sa kasong relasyon kay Catherine Camilon. Start. Chair, with the indulgence of Senator. Yes, go ahead, Senator Tulfo. I'm very familiar of this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives. After the incident, Yun. yung missing pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Tama. Ang ginawa nyo, pinoses nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Yun. Ngayon, nagtatago na. Bakit kaya? Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Well, maraming instances na gano'n na kapag ang involved mga ganyan, mga kapulisan or whatsoever, i-dismiss lang nila agad. 'Di ba? So siguro or ang nangyayari dito ay baka nga yun pa yung dahilan para makatakas or whatsoever. Pero syempre, maano din tayo na din sila, innocent until proven guilty. So ano nga ba ang dapat gawin? Curious lang. Read nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal, Yun. yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Boom. Taon. Na-promote pa. Boom. Hindi ma-dismiss. Pero ito, Grabe yung ma-dismiss pa. yung taga-drug enforcement unit, na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Okay. So ayon kay Tulfo dito, meron daw siyang ng mga pulis, kumbaga yung dismissal, ang tagal ng proseso, inabot ng taon. Yung iba daw na-promote pa imbis na ma-dismiss. So ito, medyo nagdududa si Senator Tulfo dito dahil bakit nga naman sobrang daling na-dismiss. Ewan ko. Actually, sa comment section ay sila nagwawar, dagulan na sila doon kasi nga may nagsasabi na syempre, kabaro, whatsoever. So, meron din nagsasabi na cover up, di ba? So, lalang opinion lang din naman yan ng mga ordinaryong tao. So, hindi natin yan pwedeng gamitin as, basis, di ba? So, tuloy. Siyempre, ma-dismiss na. Kaya nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi nyo sana pinala muna dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Tumakas na pala. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Large. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yung agad ang pinuntulan nyo ma-dismiss para mapakawalan? Friend, siguro nila yon. Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Okay, so according nga sa police, sumunod lang siya sa due process or sa procedure nga na yun. Okay. Tsaka kasi ito meron kasi itong two sides, di ba? So, di tayo pwede na mag-jump agad sa isa. Dapat, yun nga, parang babalimbing tayo dito hanggang meron nang isa na mapatunayang guilty, di ba? Kasi, yun nga naman, innocent until proven guilty. Di ba? Yan ko, tuloy. Kagaya ng sabi ko kanina, Okay, pero sir, di ba hindi pa siya guilty? Suspect pa lamang siya, di po ba? Yes. As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal? Boom. Na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. Is not even a suspect.
Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Your Honor. Inamin niya po ba na siya ay karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po. Extramarital, so may asawa siya, min. Okay. Grabe, wala talaga akong ganong update. Actually, maybe narinig ko na siya dati pero nakalimutan ko. Sorry naman. Tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, immediately, sir, I ordered the RIAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung RIAS natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. I understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Boom. Tinuruan. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayong makuha ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. May point din yun, pero pwede kaya yun? Diskarte. I mean, oo, may diskarte, pero pwede kaya yun, men, na ganun. Tuloy na nga lang. Di po Nawawala. ba? Kasi total, dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of the crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Okay. Now, kung siya po ay pinocus niyo, kung pinocus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be. Okay. So, ang ibig sabihin ni Tulfo dito, men, na nasa kamay nyo na yung tao, di ba? Pwede nyo naman siyang i-plug as suspect until na matapos yung investigation. Bakit dinismiss nyo pa, tinanggal nyo pa, or whatsoever, di ba? Pero yun nga, ang sabi nga ng pulis, doon sila nagbabase sa extramarital, di ba? Na parang may nasagasaan siya doon sa extramarital. Kasi nga parang may ibang babae yung nasabing pulis, which is ano din yun sa parang pinanumpaan ba nila or sa law nila. Tama ba yun? Ang gulo kung mag-explain. Actually, manunod lang naman sana dapat ako. Pero yun nga, dito sa YT, di naman pwedeng i-play natin to ng tuloy-tuloy, min. Maririus tayo dyan. Actually, nakaka-curious din kasi ako Kaya yun, di ko mapigilan ding magsalita kahit na hindi naman ano yung mga, or wala namang katuturan yung mga pinagsasabi ko din. Tuloy-tuloy. Contacted. Sorry. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Di ba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir Yan. Di ba? Sabi. Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Pwede na magtago. Anyway, General Lucas, siguro, ako, sariling kong tsura ito, si Major De Castro, whether or not, dinismiss nyo siya administratively. Kahit na hindi nyo siya dinismiss. Kung ganun siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Tama. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, meron siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang PNP, yung RD, yung provincial director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas na yan na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong siya, under ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya natin gumawa ng batas. So kahit na parang meron pa rin siyang karapatan, kahit na may mga allegations na ipinapataw sa kanya or mga akusasyon. Okay. hindi nyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sibat yun. Walang hold ng PNP, hindi talaga niya makulong. Yes, pero, Walang appeal. Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at anytime you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job.
I know that, General. Okay. So, masasakripisyo din siya. Sabi ko na nga kasi ano siya, as a hepe ba yan? Na parang role niya din na ganyan, kapag meron ganyan yung mga tao nyo, i-dismiss nyo yan. Hindi pwedeng paboran nyo yan, di ba? Okay. Diba, nakakagulo din, ano? Kasi bawat sinasabi ng each side ay meron silang mga punto. Pero yun nga lang, sino ba yung may mas pinakatamang punto or sino yung punto na karapat dapat sundin? Parang ganun. Kasi ayon nga dito kanina kay Senator Rapi Tulfo na gamitan nyo ng diskarte. Huwag nyo munang i-dismiss. Tapos ito naman si police, sabi niya hindi pwedeng hindi nila i-dismiss kasi siya naman yung malilintikan, which is sinabi din ni Tulfo na alam ko naman yung Miss Chair. So, aware din si Tulfo na ano din yung ginawa ng police. Pero yun nga, paano siya, basta ang gulo, men. Sabi ko lamang po, dininay niya di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affairs dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect, or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, ang tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Boom. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until O, sabi niyo at large. Ang gulo. 2 a.m. At large po sa Technically, sir, he is not in our custody. Okay, so he's not arrested. So alam niyo po, So as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nagko-communicate pa siya eh. May letter pa siya eh. Your Honors, I humbly apologize for inability to go to your committee, honorable committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez. Ang gulo niya, pati ako naguluhan din kasi sabi nga nila kanina, at large. Ngayong alam naman natin ano na yung at large nga tama. Yun nga yung at large, di ba? Na parang hindi mo na siya marireach. Nasa na yung taong yun, something like that. Ang gulo-gulo. Law, Ferdinand Benitez. So, kaya pa siya makontak to si lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, So, andyan pa pala, andyan pa. he was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So, ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na Thank you po. kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulfo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. kasi ang I pagkakalam, will Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the suspect is at large, Tama. nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So nandiyan Kayo ba, anong pagkakaintindi nyo ng at large? Comment down below nga. pa pala. Okay, so kung nandiyan pa, very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP Yun, as far as natanong na. investigation is concerned para madiin po siya? Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. Yeah, suspect. At kasama itong kanyang driver. Sir, on the part of the CIDG, sir, we're still looking for witnesses. We have leads, no, as to possible whereabouts o saan dinala si Catherine. It's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us because later on, sir, we'll be facing legal battle. And Legal battle. There should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sa yung info gap natin as to the whereabout of the body of Miss Catherine Camilon. Anyway, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes, sir, So it kidnapping. does not require the body of the crime. Yes, sir, yes, sir. So establish lang ninyo yung serious illegal detention. Okay na. Yes, sir. Actually, sir, in compliance to the department order Grabe ang init ng sagutan, mina. May mga batuhan talaga ng ano. DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Pro4A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ho ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately sent our investigators, CIDG investigators, to the station. Upon advice of the council, where he only provided our investigator as to his personal circumstances. But on matters relating to the case, he refused to answer, Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, in-offer niyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo, o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term. Parang ano siya, deal. Parang yung mga napapanood natin sa movie ano na dinideal para, ayan, bumaba yung sentensya mo or aanuhin ka namin kapag ka nag-witness ka. Like, solidan mo lang. Okay.
Baliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, yes, sir. Ano We po offered him naging the benefit of the witness protection program provided Yes. by the government. What did he say? He declined. Decline. He declined. Yun lang, bakit nag-decline? So yun lang naman guys. Actually, medyo ano ako doon, butaw ako doon kasi yun, kakasunod ko lang din sa usaping ito ano. At least na lang meron tayong mga bagong narinig-rinig na mga info. Tapos yun, siguro sundan pa natin to para mas maano natin, di ba? Ang gulo men, ang gulo. Parang ano kasi, conflict yung mga gusto nila sa isa't isa, like yung ginagawa yung gusto ni Tolpo, conflict sa sinusunod na proseso ng pulis. Tapos yung ano naman ng mga pulis, parang magko-conflict din sa gusto ni Senator Raffy Tulfo, di ba? Yun nga, yun, gamitin yung mga ganyan-ganyan, di ba? So ang gulo niya, sobrang init nito. For sure, grabe, 3 buwan namin, 3 buwan nang nawawala si Catherine Camilo. Nasa na kaya yun ngayon? Kung sakaling wala na yun, baka naagnas na yun. Sobrang nakakaano lang din, yun nga yung mga napansin nila dito na bakit nga daw na mas inuna pa yung pag-dismiss. Kayo, ano sa tingin nyo? Bakit nga ba mas inuna pa yung pag-dismiss? Though, meron naman sinabi yung PNP dito na dahil nga daw doon sa extramarital, which is kailangan daw talaga nilang patawan yun ng dismissal. Kasi yung police or yung head naman daw yung parang malilintikan ba or mananagot. So yun lang naman, di naman to gaanong review or whatsoever. Reaction lang din ng isang simpleng tao. Nanonood lang din tayo. So yun, Pinas News, subscribe nyo yan. Tapos yun, courtesy to the Senate of the Philippines. At yun, syempre, bago yung iwan yung channel natin, huwag nyo nakalimutan subscribe, Filipino AC. So yun lang naman guys, kita-kits sa susunod nating reaction video. Baka masundan pa to or siguro manood pa tayo ng iba pang video patungkol sa usaping ito. Diba? So Pinas News, Filipino AC, out.